Ito po yung pinahihintulutan o pinahintulutan ng Panginoon upang kainin. Yan po yung mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 12 verse 15 po. Yan po sa English at ito po yung sa Tagalog. Ano po ba ang sabi ng Panginoon? Yan. Gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa. Ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa iyo, ang marumi at ang malinis ay makakain niyaon gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Ayan po ang sabi ng Panginoon. Maliban lamang po sa dugo. Ayan po, kung pagpapatay tayo ng mga hayop, itatapon natin yung dugo gaya ng tubig. Malinaw po. Ayan, so balikan po natin yung mga kahantos, itong ating tatalakayan ngayon. Yung mga barya na yan, may 5 piso, 10. Ayan, may nahalo pang token nga. Ayan. So, sige. Umpisahan po natin dito sa token. Ayan, token. Yan, property of Tom's World. Yan. Ito ba dito lang sa Pilipinas, meron po mga tokens dito. May palaruan po dito sa Pilipinas nito, makikita po natin yan sa mga mall yan, at meron din pong nagko-kolekta na ito ng mga tokens na ganito, pero hindi ko sinasabing itong klase ng token. Siyempre yung mga tokens po na may ika nga ay matagal na o yung basta yung mga luma ng tokens po. Ayan. So, paano ko po nakita to? Nakita ko lang po ito, napulot ko lang po ito sa kalsada. Kala ko nga po pera, 1 peso. Pero yan, nang tinignan ko, token. Yan, may nangongolekta rin po na ito. Kaya wag natin itong basta-basta itapon. So, sa mga mahihilig po, sa mga yan, sa mga coins, token, itago lang po natin yan. Okay, at saka next po yung ito 5 peso. Tingnan po natin kung ano magiging kung ano bang error nito. I-zoom ko lang po ng konti. Ayan, zoom. May taong 2018 reverse. Ayan. So, ang nagustuhan ko po dito ay yung overlap na rim. Yan po, oh. Dito sa overs po, kung mapupuna po natin, ito po ay buo. Yan, buo po yan. Hindi po yan one side lang po. Yan, nagustuhan ko din lang po yan. At yun, bilang nangungulekta, ayan po. Again, 5 peso po na round. Ito po yung reverse nya. Okay. Reverse. Yan. Kung mapapansin nyo po, mga ka-hunters, yung ilong po, oh. Another zoom. Kung yan yan, oh, tingnan nyo po yung kilay nya. Sa halip na emboss po siya ay apapush po, ano bang engrave yun. At saka yung pisngi niya po, yan, mapapuna po natin. Yung ilong niya po, naging 4 po ang butas. Tapos dito po,
rim, triple punch. Ayan. Ito medyo pwede po nating ibenta to at malinaw pa po sa umaga na ito po ay error. Ayan po. Pwedeng 500. Ayan. 500 pesos. Ito naman po ay piso na may taong 2012. Yan. Reverse ay 2. Reverse 2 po. Die 2. Reverse. At kung mapupunan po natin yan, may laster po. Noong pinagtatalunan po ito, o marami po nagtatanong, ano ba to? Frosted po ba to? Or laster lang siya? Yan, makikita nyo po yung maputi na yan, yung umiikot na parang sa gulong po. Yan, reverse. Mapupuna po natin yan. Kung ikukumpara po natin to sa mga yung 2003 po na frosted. Parang ganito po siya. Pero ito nga po, dahil matagal na po to, na marami na nagtatanong dito sa 2012 na piso na to. Sabi nila ito lang daw po ay laster. Yan, laster lang daw po yan. Yan, makikintab po na yan na parang snow. Wala pa pong nagsasabi na iba na ito ay frosted. Kayo na po ang humusga, mga ka-hunters. Kaya kung makakita po kayo ng ganito, yan, itabi nyo po. Who knows, hindi naman po, wala po makakapagsabi kundi ang panahon. Ito nga ba ay frosted or laster lang? So bago po ako magpatuloy, ayan, coin traders for buyer and seller, mga ka-hunters. Coin traders for buyer and seller. Nyo po yan, i-search nyo po yan sa Facebook page at pwede po kayong mag-post ng mga nais nyong ibenta. Yan po ay nakalink sa iba't ibang grupo. Ayan po, coin traders for buyer and seller. Ayan po sa screen, mga ka-hunters. See po, laster ba or isang frosted, o may frosted nga po bang matatagpuan sa 2012 na piso? Ito po yung magnetic. Okay, and again, yan, kuan po ito, 10 piso. Yan, 10 piso na may taong 2016. Again, ito pong taon na ito ay semi-hard to find. Ito po ay nabebenta sa halagang 50 pesos. Dati bumili po ako nito 50 pesos. Pero sa tagal-tagal kong nag-hunt nito, ito, yan. Pang-ilan pa lang po ito. Pangalawa pa lang yata na nakukuha ko po sa sirkulasyon. 50 hanggang 150 pesos po ang bentahan nito. Basta depende po sa kondisyon. Kung may laster po, yan, siyempre medyo maayos-ayos ang magiging presyo. Ayan, 2016. At yung isa pa po nito, 2014 po. Parehas lang po sila. Semi-hard to find. Okay. Ito, nagkakaubusan na rin po nito sa sirkulasyon. Kasi siyempre, unang-una, wala na pong inimprenta ang Bangko Sentral ng ganitong klase ng 10 piso. Yan. Next po tayo, mga ka-hunters. Next po tayo. Yan. Ito naman po ay isang uri ng, makikita nyo yung bulaklak na yan, cut moon, 25 centimo. 25 centimo.
At ito po ay may taong ayan, 2020. Ha? Mga ka-hunters, 2020. Saan ba nakukuha to? Yan, nakukuha po ito sa mga grocery po. Isinusukli lang po ito. Ayan. Ako siguro dadalawa pa lang piraso ang sa akin ito. Ayan po, siguro magiging in the future magiging taghirap na to. Hindi natin alam kung gaano karami ang inimprenta ng Bangko Sentral nito. 25 centimo. Saka sinusubaybayin ko rin yung piso po na NGC series po nito. Yung may taong 2020. Who knows, malay nyo po, may na-imprintan o may ginawa rin po ang Bangko Sentral nito. Yung piso po mga ka-hunters. Ayan. 2020, 25 centimo. At kung may makikita kayong ika nga ay error po, it's a bonus po. O ayan. Maraming pong salamat muli mga ka-hunters at yan, matagal akong hindi nakapag-upload ng mga videos na nakagawa. Ayan, maraming pong salamat muli sa inyo at syempre unang-una sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng kalakasan at sa inyo mga ka-hunters. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.